Aris, lumabas ka na dyan. Maglaro tayo. Andiyan na siya. Yuhu! Aris, nandyan na ako. Halika dito. Maglalaro tayo. Mommy! Daddy, help me! Nandito na si Yaya. Aris, halika dito. Play na tayo. Anong gagawin ko? Bulaga! Bumalik ka ditong bata ka! Imang! Mommy! Dad! Huli ka! Wag! Yaya! Huwag mo po akong sasaktan! Kung ayaw mong masaktan, susunod ka sa akin. Anong gagawin mo? Hindi mo alam? Mag-oorasyon tayo. Nakalimutan mo na ba? Aswang ka. Aswang ka. Mommy! Mommy! Alas 11:30 ng gabi ng linggo. Habang hindi ako dalawin ng antok, ay paulit-ulit kong iniisip kung isusulat ko ba at ipapadala sa inyo ang sarili kong kwento ng karanasan sa aswang. Pero sabi ng asawa ko na ituloy ko na daw dahil baka kapulutan pa ito ng aral ng ibang tao. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, magandang umaga po sa inyong lahat na bumubuo ng channel na ito. Ang aking pangalan at iba pang mga kasama sa kwento na ito ay minabuti kong ibahin para na rin mapangalagaan ang kanilang pribadong buhay. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Yuki, short for Shirayuki. Hindi po ako Japanese. Sadyang nagustuhan lang daw ni nanay ang pangalan na yun. Habang nagtatrabaho ang tatay ko, si nanay naman ay naging labandera para madagdagan ang kanilang kita. Ngunit nang mamatay ang nanay ko sa sakit na tuberculosis, makalipas ng ilang taon, isang araw ay inuwi ni tatay si Nenita, ang bagong asawa nito, kasama ang malditang anak nitong si Mabel. At doon na nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala ko si Haris, ang anak ng may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Gwapo, ngunit misteryoso. Hanggang isang araw ay nagulat na lang ako nang dumating ito sa amin at nagpaalam sa tatay ko na liligawan ako. Kasabay ng pagdating nito ay ang pagsalakay sa amin ni Haris ng aswang na naglagay sa aming buhay sa matinding panganib. Oh, Yuki, ito pa. Hindi pa ba natapos yan? Ilang beses ba kayo magpalit ng damit? Ilang panty bang suot nyo? 3? At nagrereklamo ka na? Ay, hindi ba obvious? Kanina pa akong alas 6 ng umaga dito. Hanggang ngayon, nagsasabon pa rin ako. Dagdag kayo ng dagdag ng ipapalaban nyo eh. Apat malditang to ah. Yan na nga lang ang silbi mo sa bahay na to? Eto lang. Eh ako lahat gumagawa ng gawain dito sa bahay ah. Wala kayong ginagawang mag-ina kung hindi magpalaki ng maninyo. Apat, maghapon kayong nakaupo. Yang anak mo ni hindi man lang makuhang magtrabaho. Hoy! Paalamunin ka lang dito! Hoy ka rin! Kayo ang palamunin dito! Dahil kami ng tatay ko nagtatrabaho dito! Hoy, Yuki! Huwag mong inaaway si Mami. At ikaw naman, kababae mong tao, napakabalasubas mo. Panty mong may regla, hindi mo man lang makusot. Ay, at saka ano to? Naman no? Naipot ka ba sa panty? Hindi ah. Kakainis. Oh, ano na naman yan? Ang aga-aga nagtatalo na naman kayo. Etong anak mo eh! Napakamaldita! Walang modo! At least, hindi batugan. Kayong dalawa, pumasok na kayo doon. Anak, sana pagpasensyahan mo na ang tita ni Nita mo. Pasensya? Hindi pa ba ako nagpapasensya?
Mahigit 5 taon na akong inaalila ng 2 impaktang yan eh. Alang-alang kay nanay, nandito pa rin ako. Hindi ba mapagpapasensya ang tawag doon, Tay? Ako na ang humihingi ng dispensas para sa kanila. Kaya nai-spoil yun eh, dahil kayo ang humihingi ng pasensya sa mga kalokohan nila. Hindi nyo man lang mapagsabihan. Pati kayo kinakaya-kaya. Hayaan mo na. Ayun na nga eh. Inahayaan ko na nga dahil hinahayaan nyo rin. Sa 5 taon na yun, Tay. Kahit isang beses man lang, hindi ko narinig sa inyo na ipinagtanggol nyo ako dyan sa 2 timonyitang yan. Nakakainis! May araw din kayo sa akin. Isang araw ilalampaso ko rin ang mukha nyo mag-ina sa lupa. Naiiyak na lang ako nang tumalikod na ang tatay ko. At iniwan ako sa harap ng tambak ng labada. Sa inis ko ay tinapon ko sa basurahan ang panty ni Mabel na may regla. Mariin, at doon ko binuhos sa damit ni Nenita at Mabel ang inis ko sa kanila. Tumatawa at nagmamadali akong lumabas ng bahay habang naririnig ko ang maingay na bunganga ni Nenita. Paano kasi ay sinadya ko na ang iluto ay ang almusal at baon lang namin ni tatay sa trabaho. Kaya nang magising ang impakta kong madrasta at walang pagkain, ay kulang na lang bumuga ng apoy ang ilong nito. Hoy! Yuki! Ano pagkain namin? Anong gusto mo? Mamatay kami dito sa gutom? Lagot ka sa akin, babae ka! Kayo? Mamamatay sa gutom? Eh, patong-patong ang bilbil niyong mag-ina eh. Hoy, baby ko. Ang aga-aga nakabusangot ka dyan. He? Isa pa tong visit sa buhay ko eh. Tigilan mo nga ang kakatawag sa akin ng baby. Wala na tayo. O bakit ba? Ikaw talaga, napakasungit. Kaya, lalo kang gumaganda sa paningin ko eh. Bakit ba kasi? Papasok pa ako? Bak malate ako? Baby naman eh. Patawarin mo na ako. Bigyan mo na ako ng isa pang chance. Alam mo bang totoong dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo? Dahil sa kaka-online games ko. Kita mo na? Hindi mo alam. Sige, sasabihin ko sa'yo. Mula nung dumating din sa bahay yung sininita na yan, at masyubang anak niya na feeling 25 ang waistline, naging miserable ng buhay ko. Wala naman akong inaasahan mula sa'yo eh. Pero sana, kahit malang moral support, maramdaman ko mula sa'yo. Sana naramdaman ko na present ka sa buhay ko. Kaso hindi eh. Magpaparamdam ka lang kapag may kailangan ka. Kapag may reklamo ko sa buhay mo. Sa mga tao sa bahay nyo o kaya sa mga kasama mo sa trabaho. Pero kapag ako na ang naghihinga ng sama ng loob sa'yo, hindi ka halos nagre-react eh. Madalas puro kasin lang sa chats ko. Tapos kung makapagsalita ka sa akin, akala mo manhid ako. Wala kang preno. Masyado kang insensitive. Wala ka namang pakialam sa akin eh. Magaling lang ako sa paningin mo kapag may kailangan ka. Pero kapag wala na, hangin na lang ako sa'yo. Hindi mo naman ako nakikita. Babe, I'm sorry. Magbabago na ako. Ilang ulit mo na sinabi yan sa akin, pero hanggang salita ka lang. Hindi mo naman pinapakita eh. Marami na akong bagahing sama ng loob sa buhay. Kota na ako. Huwag ka nang dumagdag. Baby, sandali lang. Yuki, halika na. Sabi ka na sa akin papunta sa trabaho. Kasabay ng pagtalikod ko ay hindi na ako lumingon pa kay Paul. Sa tuwing nasa trabaho ako, sa halip na stress, pakiramdam ko ay mas napapahinga ako sa kabila ng dami ng ginagawa. Dahil doon, wala akong madrasta, ilaw na kapatid, walang konsumisyon sa buhay. Nabalitaan mo na ba? Ang alin? Yung anak daw ni boss ang mamamahala dito sa supermarket. Talaga?
Sana mabait para hindi na madagdagan ng buwisit sa buhay ko. Babe, He? Isa bang tawag mo sa akin ng babe? Susungal-ngaling ko yung huso mo. Yuki naman, kung bakit ba kasi hindi ka nalang umalis sa bahay niyo? Kesa nagtitiis ka ng ganyan. Wala man lang ginagawa si Mang Lando para ipagtanggol ka. Gusto ko nang umalis. Kung ako lang, matagal ko nang ginawa. Yung kaso, bahay kasi ni Nano yun eh. Pinamana sa kanya ni Lolo yun. Tapos pinamana niya sa akin. Alam nga namang iwan ko sa bruhang asawa ng tatay ko yun. At saka, magastos lalo kapag bumukod ako. Ilang sandali pa ang lumipas nang huminto ang mundo namin matapos dumating ang hinihintay ng lahat. Ang bagong mamamahala sa supermarket. Ang anak ng boss namin, si Sir Harris. Halos lahat ng mga kababaihan ay natulala na lang. May pagkamisteryoso ang dating nito. Matangkad. Medyo mahaba ang buhok. Parang mapusyaw na tsokolate ang kulay ng mata nito. Matangos ang ilong at medyo makapal ang kilay. Nakasuot ito ng black suit. Nagkasalubong ang kilay ko at daig ko pa ang nakaamoy ng mabahong utot nang humarang si Paul sa harap ko. Bigla akong tinabig ang mukha nito saka muling umiti. Bago tuluyan magbukas ng supermarket ay pinulong kami nito ng bago naming boss. Uy, baka matunaw niyan si Sir. Shh! Huwag kang maingay. Minsan na nga lang makikita ng gwapo eh. Babe naman eh. Nagsiselos na ako. Eh di ba hana kang bumulag tayo dyan sa selos? Hello guys! Sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo sa akin, I am Harris de Guzman, anak ng may-ari ng supermarket na ito. I will be in charge from now on, kaya kung may problema kayo, huwag kayong mahihiyang lumapit. Yes, sir. You may go back to work. Thank you. Oh, wait. You. Natigilan kaming lahat sabay tingin sa paligid kung sino ang sinabihan ni Sir ng you. Hanggang sa lumingon lahat ng mga kasamahan ko sa akin. Nalaki ang mga mata ko nang makitang ako pala ang tinuturo nito. Ako po? Guys, pwede na kayong bumalik sa trabaho. Except you, miss. Yuki na lang pang itawag niyo sa akin. Yuki. Right. Shirayuki. Kilala niyo po ako? Nakita na rin kita. Po? Wala. Wala naman. Sige na. Bumalik ka na sa ginagawa mo. See you around, Yuki. Gabi, pagdating ko sa bahay ay pagod na pagod ako. Pagpasok ko pa lang ay bumungad sa akin ang nakahilatang si Mabel sa sofa habang hawak ang cellphone. Si Nanita naman ay panay ang tapik ng mukha dahil sa nilalagay nitong mud pack. Si tatay naman ay nagkakape sa mesa. Bigla akong natigilan nang makita ko ang lababo dahil tambak ang hugasin doon. Ano ba naman yan? Wala man lang bang nagkusa na maghugas ng pinggan sa inyo? Naman no? Busy ako kanina dahil susumba ko. Iniutos ko yan kay Mabel kanina. Eh, busy ako eh. Dahil gutom na ako, binuksan ko ang kaldero. Pero kahit onting ulam at kanin, walang tinira para sa akin. Kahit sa ref, walang pagkain. Wala nang ulam, tay? Kahit kanin, wala. Sinabihan ko na si Mabel na magtabi para sa'yo. Mabel, nasa na yung ulam ni Yuki? Ay, kinain ko. Nabitin kasi ako eh. May toyo o asin naman dyan. Yun na lang ulamin mo. Nak ng putya naman no. Anong sabi mo? Ang sabi ko, nak ng putyang buhay to. Apat sila ulo ka talaga, no? Kahit sinong makasama nyo, masisira talagang ulo. Hindi na
kayo nahiya? Ang kakapal ng mukha nyo. Ako ang bumibili ng pagkain dito tapos kahit konti hindi nyo malang ako matirhan. Tapos hugasan man lang ang pinagkainan nyo, hindi nyo magawa. Sa akin nyo pa talaga iaasa? Napagod si Mabel, kaya hindi niya yan nahugasan. Napagod? Saan? Sa paghilata? Umalis ako kaninang umaga. Yan ang suot niyan at nakahilata yan. Pagbalik ko, ganyan pa rin yan. Yuki, Tama na yan? As usual, yan na naman ang dialogue nyo. Palagi na lang kayong walang tibo. ayoko lang ng gulo. Kaya hinahayaan nyo yung dalawang sampit na yan na alinain ako. Tay naman. Palagi nilang ba ako ang magpapasensya? Ipagtanggol niyo naman ako. Lagi kayong ganyan eh. Pagod ako sa trabaho, tapos pag uwi ko dito, tambak ang pinagkainan nyo at walang pagkain. Tapos inaasahan nyo ako na ako ang gagawa niyan. Sumasobra ng kapal ang mukha ng dalawang yan. Anak, pakisamahan mo na lang. Sawang-sawa na akong makisama, Tay. Habang naglalakad ako ay hindi ko napigilang umiyak dahil sa sobrang sama ng loob. Naninikip ang dibdib ko sa sobrang inis. Kaya napagbuntunan ko ang isang puno sa gilid ng daan. Pinagsisipa at pinagsusuntok ko ang puno na yon habang umiiyak ako. Bakit hindi pa kayo mapura sa mundo ko? Bigla akong napahinto sa pag-iyak nang may marinig akong kumakaluskos sa di kalayuan. Napaatras ako nang makita kong gumalaw ang mga halaman. Hindi dapat ako makakaramdam ng takot hanggang sa may narinig akong angil na parang galing sa isang mabangis na hayop. Sino yan? Paul? Ikaw ba yan? Lumabas ka dyan. Hindi magandang prank to. Oh, ano yun? Ano ba kasi yun? Sino ka ba? Umatras ng unti-unting lumalapit papunta sa akin ang kung anumang nilalang ang nagtatago sa likod ng masukal na halamanan. Sa kakaatras ko, hindi ko na namalayan na nasa gitna na pala ako ng daan hanggang sa marinig ko na lang ang malakas na busina ng sasakyan. Bago pa ako mabangga ay nakahinto na ang kotse. Dahil sa gulat ay parang nanghina ang tuhod ko at napaupo sa semento. Doon bumuhos ang lahat ng magkahalong takot, sama ng loob at galit ko sa mundo. Umagulgol ako ng iyak hanggang sa narinig ko na lang na bumaba ng kotse ang driver. Yuki? Sir Harris? I'm sorry. Nabangga ba kita? Saan ang masakit sa'yo? Itong tiyan ko po masakit. Nagugutom na ako. Mukhang maayos ka naman eh. Halika, sumama ka sa akin. Sakto, gutom na rin ako. Di ako nakasagot dahil tiyan ko na ang sumagot para sa akin. Matapos yung tumunog dahil sa gutom, napahawak ako doon at tumingin ang boss ko. Dinala ko ni Harry sa isang fast food chain. Daig ko pa ang baboy na hindi pinakain ng isang linggo. Naubos ko ang 2 piraso ng fried chicken with rice, pati ang cheeseburger at fries. Binilan pa ako ni boss ng ice cream at soft drinks. Nang matapos kumain ay umalis kami agad at naglakad-lakad. Natawa si Harris nang dumigay ako ng malakas sa kabusugan. Thank you, Lord. Nabusog din. Excuse me pala. Hindi ko na itatanong kung nagustuhan mo. Pasensya na, sir. Gutom na gutom lang talaga ako eh. Maraming salamat po pala sa libre. Walang anuman. Pero bakit gutom na gutom ka? Wala bang pagkain sa inyo? Tsaka, anong ginagawa mo dun sa gitna ng kalsada?
Para kang wala sa sarili at namumugto yung mata mo. Ay nako, baka abutin tayo ng hating gabi kapag nagkwento ako sa inyo. Well, I have plenty of time. Handa akong makinig sa'yo. Mukhang kailangan mong mag-unload ng sama ng loob eh. Nagsasawa lang ako sa buhay na meron ako, sir. Patay ng nanay ko. Tapos nag-asawa na ng bagong tatay ko. At mula noon, halos inaalila ako ng 2 demonitang yun. Kanina, umuwi ako na inubos nilang pagkain at tambak ang hugasin. Sa totoo lang, sir, tanggap ko ng ganun ng 2 yun eh. Pero ang mas masakit sa akin ay ang palaging hindi kumikibo ang tatay ko. Kapag nag-aaway kami, ako palaging sinasaway. Ako palaging kailangan magpasensya. Mas nakakapagod at mas masakit na kapag walang pakialam yung taong inaasahan mo, magiging kampi mo. Kaya ba wala ka sa sarili kanina? Hindi mo na malaya nasa gitna ka ng daan. Butit nakapreno agad ako. Iyon ba? Hindi po. May narinig kasi akong nakakatakot na angin ng hayop dun sa masukal na halamanan. Papalapit sa akin kaya ako umaatras. Angil ng hayop? Oo po. Hindi ko na nakita kung anong klaseng hayop yun kasi dumating na nga ho kayo. Pero parang aso na pahalimaw level na yung angil ng mabangis na Channelie na yun eh. Galit na galit, gustong manakit. Ngayon, okay ka na? Opo. Maraming salamat po, sir. Halika, hatid na kita sa inyo. At Haris na lang. Wala nang serat po. Naku, Haris pala. Huwag na, nakakaya na. Libre na ngang kain eh, may pahatid pa. Kaya ko na mag-isa. Mamamasahe ka pa. Sayang yung pera mo. Tsaka sige ka. Baka mamaya makasalubong mo yung mababangis na Channelie na yon. Ikaw Tumisyanilin ka na ha? Aba, sa'yo ko lang narinig yun eh. Halika na, sakay ka na. Habang binabagtas ang daan pa uwi, parang matagal na magkaibigan na nakikwentuhan at nagtatawanan habang nakatingin ako sa kanya. Hanggang sa bigla itong tumapak sa preno. Muntik na akong masubsob. Pero buti na lang at naka-seatbelt ako. Naging maagap din ang braso ni Haris na hinarang sa harap ko. Yuki, ayos ka lang? Oo. Ayos. Uy, tingnan mo. Sa unahan. Napahawak ako ng mahigpit sa braso ni Haris nang makita ang dahilan kung bakit ito biglang nagpreno. Dahil naroon sa gitna ng daan ang isang nilalang na kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na meron. Napakapangit ng itsura nito. Mukhang halimaw na demonyo. Bilog at kulay itim ang mga mata. Malaki ang bibig at maliit ang ilong. Mahaba ang mga pangil. Mahaba at matalas ang kuko sa kamay. Mukhang bungo. Malaki ang pangangatawan. Bukol-bukol ang likod na parang kuba. Ano yan? Aswang ang sangyan. Aswang? Kailan pa nagkaroon ng aswang dito sa bayan natin? Matagal na, pero saka na ako magpapaliwanag. Dahil ang importante ngayon ay makatakas tayo. Haris! Napansin ko ang biglang panginig ng kamay ni Haris, pero nawala doon ang atensyon ko nang mapasigaw ako ng malakas sa takot nang biglang sumugod sa amin ang aswang. Mabilis na inatras ni Haris ang kotse pagkatapos ay sabay abante ng mabilis. Ay! Hala, sir! Kumapit ka ng mabuti. Tinangka ni Haris na banggain ang aswang pero nakatalon nito at sumampas sa ibabaw ng kotse at sinubukang basagin ang windshield. Muling tumapak sa preno si Haris kaya humagis ito at gumulong pababa ng sasakyan. Matapos yun ay saka inabante ulit nito ang kotse at sadyang binangga ang aswang. Hindi na yan makakasunod sa atin. Kinabukasan, wala pang 6:00 ay gising na ako. Actually, halos hindi ako nakatulog sa sobrang takot, Madam Venus.
Nag-alala ako na baka nasundan ako ng aswang at pasukin kami nito sa bahay sa gabi. Hoy, ba't tulala ka dyan? Po? Wala po. Aray. Doon ko lang naalala na naghihiwa nga pala ako ng kamatis para sa sausawan ng agahan namin. Kinuha ng tatay ko ang ginagawa ko at tinuro ang gripo. Ako na nga dyan. Asikasuhin mo lang yung sugat mo. Kung bakit ka ba naman tulala? Iniisip mo pa rin ba yung kagabi? O bayaan mo ng dalawang bruhang yun? Tay, may aswang pa dito sa baryo natin. Ano ka mo? Aswang? Ba't mo na itanong? Basta, Nung araw daw, sabi ng mga matatanda at ilang kapitbahay natin dito, meron daw silang nakita dyan sa kakahuyan pati ang nanay mo. Pero ako, wala naman akong nakita. si nanay? Oo, noon daw naglalabas siya doon sa malaking bahay. Diyan sa kakahuyan, nakita niya yung aswang na may pinatay yung isang tao. Malaking bahay. Parang may naaalala nga ako na bahay dyan. Bakit? Nakakita ka na ba ng aswang? Opo, tay. Kagabi, nung pauwi na kami ni boss, yung lalaki naghatid sa akin, di ba basag pang salamin ng kotse niya? Talaga? Anong itsura niya? Mukhang hali. Ano almusal? Yan, ganyan. Kamukha niyan. Bakulaw. Kapag nakita sila noon, matatakot pa yun sa kanya. Sino? Sino Anoy? Kahit kailan ka talagang bata ka, kung hindi ka nagsususungit, puro kalukuhan naman lumalabas yan sa bibig mo. Oy Ninita, maghilamos ka nga dyan at mukha ka ng maligno dahil dyan sa nakalagay sa mukha mo. Ano ba kasi? Ay! Ang madpak! Nakalimutan ko banlawan! Good morning! Wow! Gising ng batugan ng taon. Oh, handa ka na bang humilata maghapon? Bukas makalaway ang likod mo, tutubuan na ng talaba. Abay, maawa ka sa sopa. Malapit nang maputas yung kakahiga mo. Tao po, magandang umaga po. Oh, may tao. Sino sila? Nandyan po ba si Yuki? Nang marinig ko na binanggit ang pangalan ko, doon pa lang ako nagmamadaling lumabas. Literal na nanlaki ang mga mata ko nang makita si Haris. Agad gumanda ang ngiti nito nang makita ako. Pero mas lalo akong nagtaka dahil may dala itong isang bungkus ng bulaklak at dalawang malaking paper bag. Hi, Yuki. Sir Harris? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko sanang makausap ang tatay mo. Teka lang, kilala mo tatay ko? Hindi pa. Magpapakilala pa lang. Siya nga pala para sa'yo. Ha? Salamat. Magandang umaga po, Lando, Mang Lando. Haris de Guzman po. Boss ni Yuki. Magandang umaga naman. May maipaglilingkod po ba ako sa inyo, sir? Gusto ko po kasing personal na humarap sa inyo at magpaalam. Uy, ano ba yung sinasabi mo? Anong ipapaalam mo? Gusto ko po sanang magpaalam sa inyo para formal na ligawan ang anak ninyo at pakasalan. Ha? Nasundan ko na lang ng tingin si Haris nang lapitan ako nito habang nag-aayos ako ng items sa mga shelves. Nagustuhan mo ba yung binigay kong bulaklak kanina at mga pagkain? Po? Yung mga dinala ko sa'yo kaninang umaga kung nagustuhan mo ba? Huwag naman dito, Uy. Huwag kang maingay na. Ano? Sir naman eh. Babe naman. Totoo ba? Shh! Huwag kang maingay. Sorry pare. No offense meant. Pero may the best man win na lang. Bakit ba kasi? Ano bang trip mo? Okay, sige. Sasabihin ko na. Ikaw ang dahilan. Kaya ako pumayag na hawakan itong supermarket. Ako?
kilala? You were 7 years old at that time. Pumunta ang nanay mo sa isang bahay sa Kakahuyan para mag-deliver ng labada. May nakita kang isang binatilyo sa may likod bahay. Nagtatago sa puno. Nanginginig sa takot sa yaya niya at iyak ng iyak. Nakita mo ko. Tapos, lumapit ka at umupo ka ng paskwat sa harap ko. Saka kang umiti sa akin. Hindi ko makakalimutan yung cute ng ngiti ng batang babae na yon at ang magandang mga mata niya na nawawala kapag nakangiti. Tinanong mo ang pangalan ko, then I asked yours, Shirayuki. Yun ang sabi mo, pero Yuki daw ang tawag sa'yo ng nanay mo. Tinanong mo ko kung bakit ako umiiyak at natatakot. Sinabi ko sa'yo na nakakatakot ang yaya ko. Isang batang paslit, pero napakatapang mo. Sinabi mo na dapat lumaban ako at dapat ay sinusumbong ko siya sa mami ko. Sabi mo pa nga, suntukin ko yung salbahing yaya ko. Kasi sabi mo, lagi mong inaaway ang umaapi sa nanay mo. That night, sinumbong ko ang yaya ko sa parents ko at pinaalis siya. Teka. Medyo naaalala ko ng very light pero hindi na kumpletong detalye. Ikaw pala yun? Mula noon, hindi na kita nakalimutan. Pinapahanap kita at ng nanay mo sa parents ko, kaya lang hindi na kayo bumalik. Kaya sabi ko, kapag nakita na kita, magpapakilala ako sa'yo. Until nakilala nga kita sa pangalan. Na in love ako sa picture mo nung makita ko ang files mo sa database ng kumpanya. Hindi ko akalain na ganyan kaganda yung batang babae na matapang na nakausap ko noon. Eh di wow. Pero sir, Seryoso ako sa'yo. Nang gabing iyon ay hinihintay niya ako at hinatid sa bahay. Bago pa kami umuwi ay bumili ito ng pagkain at kasama namin kumain ng hapunan. Pasado 8:00 ng gabi na nang magpaalam si Haris. Mang Lando, mauna na ho ako. Maraming salamat po. Wala nga naman. Salamat din sa masarap na hapunan. Hindi mo kailangan bumili palagi ng pagkain at regalo sa amin, ha? Pumunta ka dito kung kailan mo gusto. Salamat po. Mauna na ako. Yuki, uwi na ako. Nga pala, luluwas ako sa Maynila bukas. Baka 3 araw ako doon. Tawagan na lang kita. sige. Mag-iingat ka doon, ha? Napangiti na lang ako habang nakatanaw kay Haris na paalis sakay ng kotse nito. Pagbalik ko sa loob ng bahay, bahagya akong natigilan nang mapansin ko ang mapaghusgang tingin sa akin ni Nenita at Mabel. Umiwas na lang ako bago pa muli kaming magkainitan hanggang sa nagsalita si Nenita. Magkano bigay sa'yo nun? Ano? Magkano binayad sa'yo noon para sipingan ka? Mukhang nasarapan sa'yo kaya nanligaw. Yung ganong klaseng lalaki, patol sa'yo? Isang mayaman at gwapong lalaki? Papatol sa isang hamak na anak ng labandera at merchandiser? Ang pangit naman. Ay, masakit ba? Nakakaingit ba, Mabel? Dahil itong anak ng labandera at hamak na merchandiser na to, may manliligaw na mayaman? Partida, ha? Yang ibinibintang niyo sa akin, hindi ko pa ginagawa yan. Naku, mas lalo na. Baka pakasaling niya pa ako kagad. Buhay nga naman. May gulong. Mistulang muchacha ngayon. Donya bukas. Bongka, di ba? Ang yabang mo ah! Aminin mo na kasing nilandi mo yon. Oh, bakit ikaw ang nagagalit? Sabi ko lang, Donye. At saka, ano naman kung sakali nga na nilandi ko? Tapos, ano gagawin mo? Lalandi ka rin? O itong si Mabel?
Mami, hindi pwede to. Ay, inggit ka? Hoy, maldita ka! May araw ka rin sa akin. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Isang araw palalayasin kita dito. Hindi ko alam na 5 dangkal ang kapal ng mukha mo, Ninita. Abot, baka nakakalimutan mo. Kayong 2 pala mo rin kayo ang sampid dito. Kung may lalayas man dito, kayo yon. Dahil sa akin nakapangalan ng bahay at lupa na to. Minana namin to ng nanay ko sa lolo ko. Kahit ang tatay, walang ambag dito. Kaya saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para palayasin ako dito? Magiging akin ito. Asa ka? Sa kalaliman ng gabi, habang lahat kami ay mahimbing na natutulog, bigla akong nagising dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Parang may kuko na kumakaskas sa kahoy na pader. Dahil doon ay tuluyan akong dumilat at bumangon. Inom pusa ba yun? Baka abala naman yun. Ano yun? Pamilyar yun. Parang pamilyar yun. Ganun na lang ang gulat ko. Nang paglingon ko sa bintana, nakita ko ang aswang na humarang sa amin ni Haris. Napabalikos ako ng bangon at halos tumalon pababa ng kama. Sumigaw ako ng kalampagin nito ang nakasaradong sliding glass window na para bang gusto nitong masira yun at makapasok. Aswang! Tay! Nataranta ako nang sinubukan nitong basagin ang bintana. Tumakbo ako palabas. Pero bigla akong sumigaw ulit nang sinundan ako nito at dumungaw sa isa pang bintana doon. Ngunit gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita na bukas yun. Huwag kang papasok dito! Tay! Nataranta ako nang sumampas sa bintana ang aswang. Agad akong umatras at naghanap sa paligid ng maipanlalaban ko. Doon biglang bumukas ang pinto at pupungas-pungas pa na lumabas ang mga kasama ko sa bahay. Ano ba, Yuki? Anong aling oras nang bubulahon ka? Mami, halimaw! Asan, Yuki? Kumuha ka ng asin at ibato mo sa kanya! Nagmadali akong sumunod sa sinabi ni tatay habang ang aswang ay unti-unti nang nakakapasok sa loob. Kinuha ko ang isang garapon ng asin. Pagkatapos ay agad kong binato sa aswang. Sumigaw ang aswang at umangil sa galit pero hindi ako huminto at patuloy itong binato. Maman! Lando! Pumasok na kayo dito, bilis! Kaya na ni Yuki yan! Halina kayo dito! Sa kabila ng sunod-sunod kong pagbabato sa asin, sumisigaw lang ito at umaangil. Pero hindi naging sapat yun para umalis ito. Hanggang sa tuluyan itong nakapasok sa bahay at nagawa akong lapitan. Sinunggaban ako nito sa kwelyo ng damit habang galit na galit at nanlilisik ang mga mata nitong tumingin sa akin. Tay! Tulong! Lando, halika na! Pabayaan mo na dyan si Yuki! Halika na! Pumasok ka kung gusto mo. Pero tutulungan ko ang anak ko. Tay! Bitiwan mo ang anak ko! Dali-daling tumakbo si tatay sa likod ng bahay. Saka kumuha ng pala. Pagkatapos ay iyon ang biglang pinalo nito sa ulo ng aswang. Nabitawan ako ng aswang pero bumaling ito kay tatay. Doon ko naalala ang binigay sa akin ni nanay na kwintas na may pendant na krus. Kahit nanginginig ang mga tuhod ko, ay pilit akong tumakbo sa kwarto at kinuha yun. Agad kong dinampot ang kutsilyo na nasa ibabaw ng mesa at bigla kong sinaksak yun sa likod ng aswang. Sabay sipa ng malakas sa aswang at hinarang ang sarili ko kay tatay. Lumayas ka dito! Kampun ka ng demonyo! Layas! Nang susubod muli ang aswang ay inangat ko ang hawak kong kwintas at pinakita yon sa aswang. Sumigaw ito ng lakas loob kong dinikit yon sa balat nito. Nang sa wakas ay tumalabang krus at matakot ang aswang, mabilis itong umalis at napaupo na lang ako dahil sa magkasamang takot at pagod. Anak, nasaktan ka ba? Hindi naman po. Kayo po. Ayos lang ako. Wala na yung aswang. Dahil sa pagpasok ng aswang sa bahay, kumalat ang balita sa mga kapitbahay namin na nagdala ng matinding takot.
Isang araw, day off ko. Hapon na yun at katatapos ko lang maglaba at magsampay. Habang nagpapahinga ay lumabas si Ninita sa kwarto kasabay ng pagdating ni Mang Pilo, ang kapitbahay namin at ama ni Paul. Kailan daw ang balik ni tatay mula sa Dumaguete? Isang buwan daw siya dun eh. Ang tagal naman. Hinihintay ka nga kahapon kaya lang mahuhuli siya sa biyahe ng bus kaya umalis na. Nga pala, etong pera. Sumama ka kay Mang Pilo. Bumili ka ng 1 kilong manok sa kanya. Mang Pilo, may bagong katay ka ngayon? Ay oo, kani-kanina lang kaya sariwa pa yon. Halika na at baka maubusan ka. Sumama ako kay Mang Pilo. Nakasuot pa ako ng duster at may nakatapis pang tuwalya sa ibabaw sa bandang bewang ko dahil nababasa ang laylayan ng damit ko habang naglalaba. Habang naglalakad kami ay tinuro nito ang kakahuyan. Yuki, dito tayo dumaan at narito na sa loob ng kakahuyan yung katayan. Ay, nilipat na ho? Kailan pa? Nitong nakaraan linggo lang, nagrereklamo na kasi yung mga bahay na malapit sa amin dahil sa dumi ng manok. Ay, minsan hindi na maiwasan na umalingasaw. Sa bagay nga. Naglakad kami ng naglakad hanggang sa napansin ko na wala pa rin akong natatanaw na katayan sa paligid. Medyo masukal na sa kinaroroonan namin at nakakaramdam na ako ng kaba. Pasado 5:00 na rin ang hapon at kumakagat na ang dilim doon sa gubat. Mang Pilo, malayo pa ba? Umagabi na ho eh. Konti na lang. Doon sa banda doon. Wala naman ako naririnig na kahit isang tilaok ng manok. Sigurado pa kayong dito ang daan? Oo, doon. Dahil matagal na itong kaibigan ng mga magulang ko at patuloy lang na sumunod. Hanggang sa wakas ay huminto kami sa paglalakad. Napaupo ako sa ilalim ng puno dahil sa pagod. Ano na ho, Mang Pilo? Nandito na tayo. Dito? Eh, kuliklik lang ang naririnig ko eh. Wala namang manok dito. Niloloko niyo ba? Bigla akong napatayo nang humarap si Mang Pilo at hawak na nito ang bolo na kanina pa'y nakasukbit sa bewang nito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito, madilim at matapang. Umatras ako nang humakbang siya dahan-dahan palapit sa akin. Mang Pilo? Ano gagawin niyo? Pasensya na, Yuki. Trabaho lang. Anong trabaho? Binayaran ako ni Ninita para patayin ka. Mang Pilo, wag! Naging parang tatay ko na kayo habang kami pa ni Paul. Nalugi ang manukan ko matapos kaming tamaan ng peste. Nagkasakit ang mga alaga namin at nabatay. Wala na akong perang mapagkukunan na kapital para makapagsimula ulit dahil tagtag na kami ng utang. Kailangan kong gawin to. Mang Pilo, wag! Wag po maawa kayo. May kilala akong mayaman. Lalapit tayo sa kanya. Tutulungin niya tayo. Huwag mo na akong pasakayin pa, Yuki. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko na hindi ka maghihirap ng matagal. Wag! Mang Pilo, maawa ka. Wag mo akong papatayin. Hanggang sa kakaatras ko ay nasukol ako at napasandal sa isang malaking puno. Takot na takot ako habang palapit ng palapit sa akin ng matanda. Abot langit ang dasal ko sa mga sandaling yun habang wala akong tigil sa kakaiyak. Maya-maya ay tinaas nito ang bolo. Patawarin daw ako ni Lando. Tay! Huwag! Anak! Agad kong nasalo si Paul nang bumagsak ito habang umaagos ang dugo mula sa bibig. Matapos itong biglang humarang at sinalo ang talim ng bolo na dapat ay sakin. Hawak ang tiyan ni Paul na patuloy sa pag-agos ng dugo. Iyak ako ng iyak na niyakap ang katawan nito. Paul! Paul, sandali lang. Hihingi tayo ng tulong.
Anong tinatanga-tanga mo dyan, Mang Pilo? Tumawag ka ng tulong! Tay, bakit mo nagawa to? Anak! Anak, patawarin mo ako! Patawarin mo ako, hindi ko sinasadya! Yuki, baby ko, patawarin mo ako. Patawarin mo si tatay. Oo, huwag ka nang magsalita. Tumawag ka na ng tulong, ano ba? Sorry. Hindi ako naging mabuting boyfriend. Masyado akong nakampante na nandyan ka lang. Sorry sa lahat ng pagkukulang ko. Pero totoo na mahal kita. Ako rin. Minahal kita, Paul. Alam mo yun. I love you. Baby ko. Paul! Huwag naman ganito! Paul! Anak! Anak! Napahinto kaming dalawa ni Mang Pilo nang mula sa dilim ay biglang lumabas ang nakakatakot na aswang. Mabilis na kumilos ang matanda at hinarang ang sarili sa amin ni Paul habang hawak ang bolo. Tumakas ka na, Yuki! Iwan mo na kami ni Paul! Pero Mang Pilo! Sige na! Alis na! Ako na ang bahala dito! Huwag kang babalik sa bahay niyo dahil papatayin ka ni Ninita! Balak nilang mag-inalakam kami ng lupa at bahay niyo. Palalabasin nila kay Lando na pinatay ka ng aswang para may salin sa pangalan nila ang lupa at bahay ng nanay mo! Paano po? Umalis ka na! Napilitan akong bitawan si Paul at mabilis na kumaripas ng takbo, dala ang magkahalong takot, galit at pagluluksa. Tumakbo ako ng tumakbo nang hindi ko alam kung saan ako tutungo hanggang sa marinig ko na lang ang malakas na angil ng aswang at sigaw ni Mang Pilo mula sa malayo. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong tumatakbo. Kanina ay narinig ko na hinahabol ako ng aswang. Walang patid ang pag-iyak ko dahil sa sinapit ni Paul at Mang Pilo. Sagad hanggang impyerno ang galit ko kay Ninita at Mabel dahil sa kasakiman nila ay 2 buhay ang nasira. Ilang sandali pa ay muli kong narinig ang malakas na angil ng aswang at ang mabilis nitong mga yabag na humahabol sa akin. Lord, iligtas niyo po ako. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan may magbigay ng katarungan kay Paul at Mang Pilo. Nang mapagod ako sa katatakbo at parang makakalas na ang mga tuhod ko, agad akong huminto at nagtago sa makapal na halaman. Pigil hininga akong dumapa sa gitna nito at nakiramdam. Parang tumalo ng puso ko nang dumating ang aswang. Huminto ito di kalayuan sa pinagtataguan ko. Hanggang sa marinig ko na lang ang mga yabag nito na mabilis tumatakbo palayo. Dahan-dahan akong bumangon at tinangat ang tingin. Naghanap sa paligid. Wala na ang aswang. Sa kakalingon ko natigilan ako nang matanaw ko ang isang malaking bahay sa di kalayuan. Maingat akong umalis sa pinagtataguan ko. Halos gumapang na ako sa pagod pero pilit pa rin ako tumakbo papunta sa bahay. Nang makarating ako doon, may nakita akong lalaki sa loob. Nagsusuot ng bathrobe. Hindi ko maaninag ang mukha nito dahil malawak ang bakuran. Ang laki ng bahay. Sino kayang may-ari nito? Ay, lumingon siya. Bigla akong natakot nang lumingon ng lalaki. Mabilis akong nagtago sa mga halaman hanggang sa bigla na lang akong nahilo at tuluyang bumagsak at unti-unting bumigat ang mga mata ko. Narinig ko na lang ang tunog ng bumukas na pinto, sunod ang bakal na gate. Matapos yun ay isang pamilyar na boses ang narinig ko at binuhat ako. Imang, ihanda niyo ang kwarto. Opo, sir. Naalimpungatan ako ng umaga na yon na nasa isang estrangherong silid na ako. Napakaganda doon.
daig ko pa ang nasa hotel. Nagulat ako nang mapansin na iba na ang suot ko at malinis na ako, lalo na ang mga paa ko. Teka, nasaan na ba ako? Magandang umaga po, ma'am. Mabuti namat nagising ka na. Mahigit sang araw kang tulog. Sino po kayo? Huwag kang matakot. Ako ang mayordoma ng mansyon na ito. Nakita ka ni Sir sa harap ng bahay kung saan ka nawalan ng malay. Oo nga pala. Yung aswang. Hinahabol po ako ng aswang. Ligtas ka dito, Iha. Huwag ka mag-alala. Ang mabuti pa ay magbihis ka na. Pinabili ka ni Sir ng mga damit naroon sa cabinet. At pagkatapos ay bumaba ka na makapag-almusal ka. Opo. Salamat po. Bumaba ako ng kama at agad tumayo, pero bigla akong napaupo ulit nang maramdaman ang sakit doon hanggang sa mga binti ko. Sa kabila noon ay pilit pa rin akong tumayo. Matapos ko makapag-ayos ay kabado akong lumabas ng kwarto. Bumungad sa akin ang napakaganda at maluwag na sala at ang grand staircase. Habang bumababa ako ay naririnig ko ang isang pamilyar na tinig. Gising na po siya, Sir. Pababaan na rin si Ma'am maya-maya. Thank you, Imang. Siguraduhin niyo na ibigay ang lahat ng kailangan niya. Opo, Sir. Haris? Ganun na lang ang gulat ko nang tuluyang makababa at pumunta sa dining area. Naabutan ko si Haris na nakaupo sa harap ng mesa. Agad siyang tumayo at lumapit sa akin, sabay yakap ng mahigpit. Nang maramdaman ko ang init na hatid ng kanyang mga bisig, doon bumalik ang lahat na nangyari sa akin. Madam Venus, namalayan ko na lang na umiiyak ako kay Haris. Tana, Si Paul. Wala na si Paul. Tapos yung tatay niya na si Mang Pilo. Pinatay ng aswang. ang mabuti pa, kumain na muna tayo. Kahapon pa walang laman ng tiyan mo dahil maghapon kang tulog. Tapos, tsaka may kwento sa akin ang nangyari, okay? Okay. Halika na, dito tayo. Pakiramdam ko ay nagmukha na akong PG sa harap ni Haris. Gutom na gutom ako at halos hindi nagsasalita habang kumakain. Si Haris naman ay natatawa lang habang pinapanood ako. Nakakahiya. Pangalawang beses mo na ako nakita ng hindi sadya. Same scenario palagi ang bagsak ko. Para na naman akong patay gutom kumain. Isa yun sa nagustuhan ko sa iyo, Yuki. Totoo ka. Hindi ka gaya ng ibang babae na nagpapa-impress. Salamat. So, pwede mo na bang ikwento sa akin ang nangyari? Anong ginagawa mo dito sa gubat? At bakit ka nakayapak? Sa pagitan ng mga luha ay kinuwento ko sa kanya ang mga nangyari. Lalo akong naiyak nang maalala ko ulit si Paul, kasabay ng muling pagbalik na matinding galit ko kay Ninita at Mabel. Matapos kong magkwento, napatingin ako kay Haris nang hawakan nito ang kamay ko at punasan ang mga luha ko. Tutulungan kitang umahon, Yuki. Sabi ni Imang, kalat na sa buong baryo ang nangyari sa mag-ama. Nakita nga raw na patay si Mang Pilo at wakwak ang tiyan. Pasalamat na lang tayo. At hindi kinain ang lamang loob ni Paul. Buo ang katawan niya nang makita ng mga tao. At ang huling balita namin, may spekulasyon na pati ikaw ay pinatay din ng aswang. Nagpatanong-tanong ako sa tauhan ko. May ilan daw kasi na nakita kayo ni Mang Pilo na papasok ng gubat. Gusto kong balikan si Ninita. Silang may kasalanan kung bakit nangyari ito. Kung hindi nila sinamantalang kalagayan nila Mang Pilo at sinulusulan ito, hindi makakaisip ng masamang matanda. Kilala ko sila, Haris. Napakabait ng pamilya ni Paul. At kahit nasakit ang ulo ko yun, nung kami pa,
Mabait din naman yun lalo kapag tulog. Ay, Yuki. Lalong nahuhulog ang loob ko sa'yo eh. Kahit gaano kabigat ng problema, nakukuha mo pa rin magbiro. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makabangon. Sa ngayon, hayaan mong isipin nila na patay ka na. Hayaan mong ikaw ang magsilbing bangungot at multo nila. Tulungan mo akong hindi makuha na mag-inang yun ang lupa at bahay ng nanay ko. Pinapangako ko. Salamat, Haris. Teka, anong gagawin ko ngayon? Paano ako makakapasok sa trabaho? Hindi ka na babalik sa supermarket. Mula ngayon, dito ka natitira. Tuturuan kita paano magpatakbo ng negosyo. Haharap ka sa madrasta mo na ibang Yuki ka na. Okay. Lumipas ang mga araw at linggo. Hanggang sa namalayan ko na lang na ilang buwan na pala akong naroon sa poder ni Haris. Malapit ng mag-1 taon. Magkatulong na kami ni Haris sa pagpapatakbo ng negosyo niya. Dahil sa kagustuhan kong matuto, pinag-aralan ko ang lahat ng kailangan kong malaman. Binihisa niya ako at tuluyang binago ang buhay ko. Ngayon, hindi na ako ang dating Yuki na anak ng labandera, alila ng madrasta at isang merchandiser. Mas maayos at umasenso na ngayon ang buhay ko at nakapagsimula na akong mag-ipon. Oh, Yuki. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi po ako makatulog eh. Si Haris po tulog na? Hindi ko alam, pero kanina pa nasa kwarto niya. Masama yata ang pakiramdam at masakit ang ulo. Ganun po ba? Dalhan ko na lang po siya ng gatas. Oh, sige. Teka't ikukuha kita. Salamat po, Imang. Oh, siya. Oh, heto na ang gatas. Matulog na rin ho kayo. Dala ang isang baso ng gatas, umakyat ako sa kwarto ni Haris. Kakatok pa lang sana ako nang marinig ko na nagsasalita si Haris. Galit ito na parang naiiyak at ang kausap nito ay nakakatakot na parang garal-galang boses. Wag na wag mo siyang sasaktan. Ano pang silbi at nariyan siya? May usapan tayo. Pababayaan kita na tumira dito sa kondisyon na hindi mo ako pipilitin sa ayaw ko. Pero gutom na ako. Umalis ka na. Parang awa mo na. Iwan mo na ako. Alam mong hindi ako maaaring basta umalis. Kaya habang nandito ko, ibigay mo ang kailangan ko. Gusto kong kumain. Ayoko! Hanggang kailan mo pahihirapan ang sarili mo, ha? Kapag tinanggap mo ko ng buo, mas lalo kang lalakas. At ang babaeng yun, Huwag mo siyang idadamay dito! Haris! Haris! Dahil sa narinig ko ay labis akong nag-alala at binuksan ang pinto. Naabutan ko si Haris na nakahiga sa sahig. Napatakbo ako at nilapag ang baso sa mesa, saka agad ko siyang nilapitan. Haris! Anong nangyari sa'yo? Oh, Diyos ko! Yuki, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Gusto niya na naman akong kunin. Sino? Yung aswang. Bumalik siya dito. Ano? Siya ba yung kausap mo kanina? Oo. Si Amon. Nasaan na siya? Umalis na. Tahan na. Mahanap tayo ng tulong. Huwag kang mag-alala. Ay, Diyos ko. Anong nangyari? Yung amon daw po, Imang. Emang, bumalik na naman siya. Kukunin niya ako. Paalisin mo siya, Emang. Oo, anak. Narito ang imang. Paaalisin natin siya. Shh. Nandito kami ni Yuki. Paalisin mo siya. Natatakot ako sa kanya. Bigla akong nalito sa nasaksihan ko. Ang nakilala kong Haris ay yung matapang, masiyahin, malakas ang loob, tinitingala at hinahangaan. Ito ang unang beses na nakita ko siyang mahina.
Takot at parang walang kalaban-laban na paslit na umiiyak sa amin at humihingi ng tulong. Pasado 12:00 ng hating gabi nang matapos ko ang mga importanteng papeles na kailangan ni Harris sa meeting bukas. Dahil nakaramdam ng gutom, bumaba ako sa kusina at doon gumawa ng sandwich. Habang kumakain ay bigla kong naalala ang tatay ko. Kinuha ko ang cellphone at dinayal ang number nito. Ngunit nang pipindutin ko na ang call button, bigla kong natigilan at binaba na lang ang phone. Kumusta na kaya si tatay? Nag-aalala kaya siya sa akin? Nalulungkot. Hintayin mo ako, tay. Babalikan kita dyan. Nang matapos kumain at hugasan ang ginamit ko, ay agad akong umakyat sa kwarto saka dumiretso sa banyo. Makalipas ang ilang sandali, habang naguhugas ako ng kamay, napakunot-noo ako nang may marinig akong bumukas na bintana sa labas. Nakiramdam ako hanggang sa sunod kong narinig ang mabigat na yabag ng paa. Kaya naman mabilis akong nagpunas ng kamay saka lumabas. Haris? Ikaw ba? Sa wakas, makukuha rin kita. Mabilis akong bumalik sa banyo, pero bago ko pa mailapat ang pinto ay naabutan na ako ng aswang. Napigilan nito ang pinto at pilit itong tinutulak. Umiyak ako sa labis na takot. Kahit na mas malakas itong dihamak sa akin, pilit ko siyang nilabanan. Ginamit ko ang buong katawan ko para pigilan ito. Sumandal ako doon at nilapat ang isang paa ko sa gilid ng lababo. Panginoon, iligtas niyo po ako. Ayoko mamatay at gutay-gutay ang katawan. Nakikiusa po ako. Magpadala po kayo ng tulong. Lumabas ka dyan, Yuki. Wala ka nang matatakbuhan. Ano bang kailangan mo sa akin? Kailangan ko? Ikaw. Ang lahat sa'yo. Hindi lang laman loob mo. Hindi ko alam kung paano mo ako nakilalang demonyo ka. Pero hindi ako sasama sa'yo. Tigilan mo na kami ni Harris. Wala rin magagawa ang isang yon dahil maging siya ay pag-aari ko na. Wala kang pagmamay-ari dito. Hayop ka! Napasigaw ng tuluyan akong nadapa sa sahig nang balyahin ito ng malakas ang pinto. Mabilis akong gumapang palayo pero agad akong hinablot nito sa batok at sapilitan akong hinila palabas. Tawan mo ako! Huwag ka mag-alala. Hindi kita papatayin. May kailangan pa ako sa'yo. Wala kang makukuha sa akin. Kahit patayin mo ako. Pareho kayong dalawa na matigas ang ulo. Habang pilit niya akong hinihila papunta sa kama, bigla akong kinuha ang mahabang payong na nakasandal sa isang gilid ng madadaanan namin ito. Gamit ang handle nito, malakas ko itong pinatamaan sa tagiliran at dibdib, kaya ako nabitawan nito. Kasunod nito ay biglang dumating si Imang. Sinabuyan nito ng kung ano ang aswang ng 3 beses habang may sinasambit na dasal. Pagkatapos ay hinagupit ito ng malakas gamit ang buntot pagi. Imang, sa ngalan ni Jesus, lumayas ka! Layas! Kampo ng Diablo! Babalikan kita, tanda. Babalikan ko kayo! Napaupo na lang ako nang bigla akong maramdaman ng panghihina. Mabilis na sinarado ni Imang ang bintana at nilak iyon. Pagkatapos ay agad itong lumapit sa akin at inalalayan akong tumayo. Paano nakapasok yung Imang? May mga pangontra ng aswang sa buong bakod. Paano siya nakalusot? Hayaan mo, aalamin ko kung saan siya dumaan. Ano po yung binato niyo sa kanya? Mabisang panlaban sa aswang. Pinaghalong asin, tinuyong bawang, sanga ng kamangyan. Dinikdik ko at giniling hanggang sa maging pulbos. Ah! Tama na! Ayoko na! Yaya! Tama na!
Mabilis kaming tumakbo ni Imang. Pagpasok namin sa loob, naabutan namin si Haris na namumutla. Nanginginig at nanlalamig sa takot. Para itong bata na nakasiksik sa sulok. Agad ko siyang nilapitan at hinawakan ng mga kamay. Haris! Haris, wala nang aswang. Wala na. Kukunin ako ng aswang, Yuki. Tinawag siya ni Yaya. May mga kandila, manikang itim at may bungo. Natatakot ako. Nandiyan na naman ang aswang. Ginawa ko ang aswang ni Yaya, si Amon. Nandiyan na siya. Tama na po, sir. Tama na. Imang! Bakit nagkakaganito si Haris? Alas 8 na ng umaga, pero ayon kay Imang ay tulog pa daw si Haris. Habang nag-aalmusal kami ay bigla kong naalala ang mga nangyari kagabi. Ang mga tanong na sumulpot sa isip ko matapos masaksihan na magkaganon si Haris. Imang, bakit nagkakaganon si Haris kapag nariyan ng aswang? I mean, given na yung nakakatakot ang aswang pero bakit parang nawawala sa sarili si Haris? At saka, sino yung kinakatakutan niyang Yaya? Lumaki ang batang yan sa akin. Palibas ay abala ang mga magulang niya sa negosyo. Kaya madalas na iiwan sa amin ng mga kasambahay. Pero may partikular siyang tagapag-alaka. 12 anyos siya nang pumasok si Tonet dito bilang yaya niya. Maayos naman ito sa una. Mabait, maasikaso, maaasahan. Parang anak at may malasakit siya kay Haris. Ang buong akala namin ay maayos ang pakikituko nila sa isa't isa. Hanggang isang araw, 13 anyos na siya noon. Nagulat kami nang bigla ito magsumbong sa amin ng mga magulang niya. Sinasaktan daw siya nito at kung ano-ano ang mga ginagawa sa kanya. Paano sinasaktan? Sa gabi daw, tinatakas siya ni Tonet at dinadala sa isang kubo malapit dito. Tinatali daw ang kamay niya pataas. Tapos pinapaso ng kandila ang katawan niya. Inoorasyonan. Kapag tumatanggi siya sa pinapagawa nito, ayon sa kanya, ay nagkakaroon daw ng pangil si Tonet at nagiging halimaw ito. Hindi kami naniwala noong una dahil may pagkapilyo yang si Sir nung bata siya. Pero nang pinakita ni Haris ang mga peklat niya sa katawan galing sa paso ng kandila, ay doon na kami naalarma. May ilang beses na daw siyang tumatakas kay Tonet dahil sa takot. Ilang beses siyang nagtangka na magsumbong sa amin. Pero dahil sa pananakot nito, ay hindi niya nagawa. Kailan ho napaalis yung Tonet? Hinuli nila, Sir. Isang gabi, nagpanggap silang tulog nang dalhin nito si Sir Haris sa kubo. Wala siyang kaalam-alam na sumunod kami kasama ang mga pulis. Sa labas pa lang ay narinig na namin ang palahaw ni Sir. Nang buksan namin ang pinto, isang ganap na aswang na si Tonet. Isang mambabarang at aswang. Hindi siya basta mambabarang lang. Bihasa siya dito at kaya niyang tumawag ng mga masasamang espiritu dahil sa paggamit niya ng itim na mahika. Isa akong albularyo Yuki. Pero dahil sa galing niya, ay nagawa niyang itago sa akin ang pagkatao niya at hindi ko maramdaman. Napatay ho ba siya? Bakit niya daw yun ginagawa? Malaki ang galit ni Tonet sa pamilya nila, Sir. Ang sabi niya, kinamkam daw ng pamilya ni Sir ang lupain nila. Ang sabi naman ng mga magulang niya, hindi daw yun totoo at may papeles sila bilang katunayan. Pero hindi na siya nahanap pa matapos makatakas ng gabing yon. At si Sir Haris, hindi pa natapos ang kalbaryo niya nang mawala si Tonet. Dala niya ang takot na yon hanggang ngayon. Sinubukan na siyang ipagamot ng mga magulang niya. Pero
bumabalik yung trauma niya. Yung aswang na pumapatay dito sa bayan natin, hindi kaya si Tonet yun? Yun din ang hinala ko. Nararamdaman ko siya na palaging nasa paligid itong bahay, umaaligid. Hindi siya makapasok dahil sa mga pangontrang nakalagay sa mga bakod palibot sa buong bakuran. Pero nakakapagtaka lang, Imang. Nung isang beses naharangin kami ng aswang habang nakasakay kami sa kotse niya, bukod sa nakita kong nanginig ang kamay niya, maayos naman si Haris. Wala akong nakitang bahid ng takot sa mga mata niya. Nilabanan pa nga niya yung aswang eh. Sinagasaan niya. May mga oras na ganun siya, normal. Matapang, masayahin, makulit. Pero ang nakita mo, yun ang kahinaan ni Haris. Pero mula nang dumating ka sa buhay niya, malaki ang pinagbago niya. Lalo na nung dito ka na tumira. Ang mabuti pa, tingnan ko kung gising na siya. Sige. Mula sa kusina, matapos kong kumain ng agahan, ay umakyat ako sa kwarto ni Haris. Hindi na ako kumatok pa at dahan-dahan ko na lang binuksan ang pinto. Napangiti ako nang makita ko siyang gising. Sumenyas ito na lumapit at napaupo ako sa gilid ng kama. Ngumiti ako nang kunin nito ang kamay ko at halikan yun. Anong nangyari kagabi? Hindi mo maalala? Hindi eh. Basta ang naaalala ko lang, sumakit ng hustong ulo ko tapos, ewan, nawalan yata ako ng malay. Gising ka pero wala ka sa sarili mo. Dumating yung aswang dito at mukhang nagpakita siya sa iyo bago pumunta sa kwarto mo. Nagkaroon kami ng enkwentro pero buti nilang dumating si Imang at tinulungan ako. Tapos ayun, narinig ka nilang namin na umiiyak at sumisigaw. Ay, bawas pogi points yun ah. Paano mo ako sasagutin? Ganyan na nakita mo yung weakness ko. Mas gusto ko nga yun eh. Kasi mas nakikilala kita. Huwag kang mag-alala. Walang minus points. Additional 10 points pa nga eh. Matatanggap mo ba ako kahit ganito ako? May trauma. Parang nababaliw. Minsan hindi ko kilalang sarili ko. Ako nga, na kung sino lang ako tinanggap mo eh. Pinatira mo pa ako dito at binago mong buhay ko. Ikaw pa ba? Hindi ka kung sino lang. Ikaw ang babaeng pangarap ko. Teka. Kailan mo ba ako sasagutin? Sasagutin? Nandiligaw ka ba? Seryoso ka ba? Nakalimutan mo? Mag-iisang taon na kitang nililigawan ah. Joke lang, ito naman eh. Siyempre hindi ko nakalimutan. At nagpapasalamat ako dahil kahit dito ako nakatira sa bahay mo, nakikita ko na nire-respeto mo ko. Hindi ka lumalagpas sa boundaries mo. Kasi mahal kita. Ginagalang kita. At pinapakita ko lang sa'yo na handa ako maghintay para sa'yo. Hindi ko maintindihan kung anong nagtulak sa akin. Pero namalayan ko na lang na nilapit ko ang mukha ko kay Haris at hinalikan ito ng matagal sa labi. Natawa kaming dalawa habang magkalapat ang aming labi. Pagkatapos ay naramdaman ko na lang na hinawakan niya ako sa likod ng ulo. Pagkatapos ay isang masuyo, marahan ngunit malalim na halik ang tinugon nito. Maya-maya, Ibig sabihin ba nito, sinasagot mo na ako? Oo. Walang dahilan para hindi kita sagutin. Pinatunayan mo lang sa akin na karapat-dapat kitang tanggapin sa buhay ko. Finally! Matatawag na kitang girlfriend. Ang buong akala ko kasi na mahal mo pa rin si Paul. Ang tagal mo rin kasi siyang iniyakan. Matagal na ako nakamove on sa kanya. Kaya ako umiiyak kasi syempre, may pinagsamahan kami at malapit kaming magkaibigan.
bago ko siya naging boyfriend. At malapit din ang pamilya namin sa isa't isa kahit nung buhay pa si nanay. Pero ngayon, akin ka na. Happy ka? Sobra. Halika dito. Tabi ka sa akin. Gusto kitang yakapin. Hindi ka pa babangon? Hindi pa. Dito muna tayo. Mula doon sa loob ng sasakyan ay lihim akong tumingin sa bahay namin. Wala doon si tatay, pero may isang babae akong nakita doon na hindi ko kilala. Naglalaba. Maya-maya ay lumabas si Ninita at binato sa babae ang mga labada. Kasunod ni Mabel na nakangisi. Lihim kong kinuyom ang palad ko dahil sa galit. Parang kailan lang ay ako ang nasa posisyon ng babaeng yun. Inaalila. Ang pagkakaiba namin, lumalaban ako. Gusto mong bumaba? Hindi muna. Tsaka na. Hayaan natin silang mag-reyna rinahan dyan. Nakausap ko na yung abogado natin. Sa wakas, natauhan na yung kapatid ni Paul. Nagbigay na siya ng salaysay. Handa siyang maging witness laban sa mag-ina. Naikwento daw sa kanya ni Mang Pilo ang alok ni Ninita. Hayop sila. Magbabayad sila sa ginawa nila sa akin. Lahat ng pang-aalilang inabot ko sa kanila. Pati ang pagkamatay ni Mang Pilo at Paul. Just tell me when. Pupuntahan natin sila agad. Okay, halika na. Baka mo... Agad umagos ang mga luha ko nang makita ang tatay ko. Naglalakad pa uwi. Hindi gaya dati, kahit madalas kaming mag-away, maaliwalas ang mukha nito. Ngayon namayat ito at malungkot ang mga mata. Sabi ng mga tao ko, dinamdam daw ni Mang Lando ang pagkawala mo. Pinalabas ni Ninita na patay ka na. Ayon sa paniniwala niya, baka inubos ng aswang katawan mo, kaya hindi ka na nakita. Hayop yung babaeng yan. Kapag dumating ang oras, ilan ang pasok ang mukha niya sa lupa. Sabihin mo lang ang gusto mong gawin sa kanila, Yuki. Tutulungan kita. Salamat. Let's go. Okay. Mula doon ay dumiretso kami sa isang mall. Kumain muna kaming dalawa bago mag-shopping. Habang nagsusukat ng mga damit na napili ko, hindi ko maiwasang titigan ng sarili ko sa salamin. Malayong malayo na ako sa dating Yuki na simple at walang ibang alam na isuot kundi maong na pantalon at simpleng blouse. Ngayon lahat yata ng kilalang designer brand meron ako. Mula damit, sapatos, bag, alahas, gadgets at kung ano-ano pa. Yung iba bigay ni Haris, yung iba binili ko galing mismo sa sweldo ko. Agad akong nagpalit ng damit at lumabas ng fitting room. Sinalubong ako ni Haris ng ngiti at agad umakbay sa akin paglapit ko. Baby, tapos ka na mag-fit ng damit? Ha? Oo. Sandali lang, magbibihis na lang ako. May nagustuhan ka ba? Eto lang. Hindi bagay sa akin tong ganitong kulay eh. Sige. Kung wala ka ng gusto, bayaran na natin to. Oh, bakit ka nakatitig ng ganyan sa akin? Thank you For what? sa lahat. Binago mong buhay ko. Hindi mo nilapag lang sa harap ko ang yaman mo para makuha ko o magpa-impress sa akin. Sa halip ay tinuruan mo ako kung paano umangat at umasenso sa buhay. Mag-iisang taon pa lang pero parang dami na kaagad nagbago. Dahil doon pa lang sa supermarket, nakita ko na ang sipag at determinasyon mo. Alam ko na malayo ang mararating mo. Blessing in disguise na rin siguro yung nangyaring pagtangka sa buhay mo. Dahil kung hindi dahil doon, at inalok kita ng mataas sa posisyon sa ordinaryong pagkakataon, hindi mo tatanggapin. Tama. Hindi ko alam kung paano ako makakabayan sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero Just stay with me. Huwag kang aalis. At mahalin mo lang ako. Ayos na ako doon.
Dahil masaya ako kapag kasama kita. I love you, Haris. I love you more, baby. Hindi ako showy na tao. Mas lalong hindi ako sanay sa PDA. Pero nang mga sandaling yon ay nawalan ako ng pakialam sa mga tao sa paligid ko at mariing hinalikan sa labi si Haris. Sarap naman nun. Halika na nga, umuwi na tayo. Bigla akong nahiya. Nakatingin sila sa akin. Pakialam ba nila? Mula sa mall ay umuwi na kami sa bahay. Pagbaba pa lang namin ng sasakyan ay humahangos na dumating si Imang at alalang-alala at takot na takot ang mukha na nilapitan nito si Haris. Bakit gayong ka lang na bata ka? Nakalimutan mo na ba kung anong araw ngayon? Bakit, Imang? Anong meron? Lunar eclipse! Ang pagtakip ng araw sa kabilugan na buwan. Ha? Bilisan natin, Imang! Haris? Pumasok ka na sa kwarto mo, Yuki! Bilis! Magla ka ng pinto! At huwag kang lalabas! Ano ba kasing nangyayari? Ay, Diyos ko! Sumanib-dag ang araw sa kabilugan na buwan. Amon! Wag! Dumating na sa wakas ang panahon, Haris. Tuluyan na magiging akin ang katawan mo. Anong nangyayari dito? Ikaw ang aswang? Ikaw ang pumatay kina Mang Pilo at Paul? Ganon na lang ang naramdaman kong pangingilabot nang sa harapan ko mismo ay biglang nagbago ang anyo ni Haris at naging aswang. Ang aswang na ilang beses na sumalakay sa akin. Hindi, Yuki. Hindi si Haris. Makinig ka muna. Paanong hindi siya? Ganyan ang itsura ng aswang na sumasalakay dito. Dalawa ang aswang. Naalala mo ang kwento ko sa iyo tungkol kay Tonet. Ang yaya niya naman babarang at aswang. Siya ang sumasalakay sa mga tao at pumapatay. Kung ganun, sinong... Kumusta, Yuki? Haris! Gumising ka! Haris! Wala na si Haris. Akin ang katawan na to. Ponyo ka! Ibalik mo sa akin si Haris! Ang tagal kong nagtiis at naghintay sa gabing ito. Ang tagal akong ginutom ng Haris na to. Ayaw akong pakainin. Sinabi ko na noon sa kanya na sa'yo ko magpupunla na magiging anak ko. Pero nagbagong isip ko. Dahil mukhang mas masarap kainin ang lamang loob mo. At kapag nangyari yon, ay tuluyan ko ng masasakop ang katawan ng lalaking ito. Umatras ako nang susugod na dapat ito pero biglang huminto ang aswang at hindi basta makagalaw na parang may pumipigil dito. Bitiwan mo ko! Wala kang silbi! Kahit dulo ng kuko ko, hindi mo matitikman. Hindi na ako natatakot sa'yo! Tingnan natin ang tapang mo mamaya. Sino ka ba talaga? Anong kailangan mo kay Haris? Ako si Amon at ang katawan niya ang kailangan ko. Ilang dekada nang gumagala ang espiritu ko. Naghihintay ng tamang tao na maaari kong gamitin at mabuhay muli. Hanggang sa tawagin ako ni Tonet, ang kapatid ko, ang nag-iisa at huling lahi ng aswang na sagyan na natitirang nabubuhay sa mundo. Ibig sabihin... Tama, Yuki. Bukod kay Haris, ang espiritu ng aswang na yan ay naninirahan din sa katawan niya. Haris! Yuki! Alam ko naririnig mo ka!
Yuki, natatakot ako. Baka dumating si Yaya. Gumising ka! Lumaban ka! Naaalala mo nung unang beses tayong magkakilala? Di ba takot na takot ka rin nun? Lumaban ka nun, di ba? Sumunod ka sa sinabi ko. Bakit hindi mo gawin yun? Malakas siya. Hindi ko kaya. Kaya mo! Kaya mo at naniniwala ako sa iyo. Kaya mong labanan ang multo ng nakaraan mo. Ang kilala kong Haris ay matapang. Yung lalaking sinagasahan ng aswang na walang takot. Tumahimik ang babae ka. Kahit matalo niya ako, hindi ninyo ako kayang paalisin sa katawan na to. Haris! Katawan mo yan! Kung may masusunod dito, ikaw yun! Huwag mong hayaang may ibang maligno ang maghari-harian sa katawan mo! Kung may iba man na may karapatan sa katawan na yan, yun ang Diyos! Ang nag-iisang gumawa sa'yo! Tumigil ka, Haris! Tama na! Sawang-sawa na ako! Tama si Yuki. Katawan ko to. Kaya walang ibang pwedeng umangkin ito! Yuki! Isuot mo to sa liga habang nilalabanan niya ang aswang! Bilis! Binato ni Imang ang isang kwintas na ang pendant ay tela na parisukat na ginawang maliit na bulsa. Agad kong naamoy ang pinaghalong matapang na insenso at kung anong punong kahoy. Nang masalo ko yon ay agad kong sinuot yon kay Haris. Napatingin ako sa suot kong pendant na krus na bigay ni nanay at minsan na rin nagligtas sa akin sa aswang. Umiiyak na hinubad ko yon at sinuot din kay Haris. Kinawakan ko ang kamay niya at mataimtim na nanalangin. Panginoon, iligtas niyo po si Haris. Huwag niyo hayaan na maangkin ang isang demonyo ang katawan niya. Ikaw ang nagkulma sa kanya ayos na nakakalugod sa inyong mga mata. Huwag mo pong hayaan na gamitin siya ng kalaban ni Haris. Ang init! Tama na! Sa ngalan ni Jesus! Lumayas ka! Haris! Lumaban ka, pakiusap! Sabayan mo ako ng dasal. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. Tumawag ka sa Diyos, Haris! Panginoon, tulungan niyo po ako. Hindi ko kaya mag-isa to. Parang nanghina si Haris at biglang napahiga sa semento. Habang ang mukha nito ay unti-unting bumabalik sa dati. Maya-maya ay natigilan si Imang. Kumunot ang noo nito at nakiramdam sa paligid. Darito na siya, gaya ng inaasahan. Sino? Si Tonet, ang aswang na tumawag sa espiritu ni Amon. Darito siya para tapusin ang orasyon at para tuluyan nilang makuha ni Amon ang katawan ni Haris. Dito ka lang, huwag mo siyang iiwan. Opo. Nagtaka ako dahil biglang inalis ni Imang ang mga pangontra at pantaboy sa mga aswang na nakasabit sa bakod bago pumasok sa loob. Ilang sandali pa, bigla kong hinarang ang sarili ko kay Haris nang mula sa labas ng bakuran ay tumalon papasok ang isa pang aswang. Agad kong nakilala ito. Tama, ito nga ang aswang na sumalakay sa amin sa bahay at pumatay kay Mang Pilo. Sa halip na matakot ay tumayo ako at hinarap ito. Sa wakas, nawala ng balakid na talisman sa mga bakod. Maipagpapatuloy ko ng orasyon nang sa ganon, muling mabuhay ang kapatid ko. Hindi mangyayari ang gusto mo. Hindi ako papayag. At anong magagawa mo? Wala akong hindi magagawa dahil kakampi ko ang Diyos. Diyos? Walang magagawa ang Diyos mo kapag tuluyang nakuha ni Amon ang katawan ni Haris. Muling babalik ang lahi ng mga sagyan at maghahasik ng lagim sa buong bayan na to. At wala siyang magagawa doon. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Mula sa pagpatay mo kay Mang Pilo hanggang sa lahat ng takot at hirap na iniwan mo kay Haris.
Sumugod ang aswang at mabilis akong umatras. Nang may nakita akong malaking gunting na ginagamit na panggapas ng damo, agad ko yung kinuha, sabay tusok nito sa tiyan ng aswang. Malakas itong sumigaw, kaya mas lalo kong binaon yun. Bitiwan mo ang kapatid ko! Nanlaki ang mga mata ko nang mula sa likod ay bigla na lang akong sakalin ni Haris gamit ang braso nito. Hindi gaya kanina, ay hindi ito nagbalik sa anyong aswang. Marahil dahil sa suot nitong pungontra at ang krus na kwintas. Ngunit ng mga sandaling yon, ay alam ko nang si Amon yon at hindi si Haris. Bitiwan mo siya! Ikaw ang bumitiw kay Yuki! Ah! Haris, lumaban ka! Yuki! Haris! Saluhin mo! Tuluyan na tauhan si Haris at inalis ang pagkakasakal sa akin. Doon ko nabitawan ang pinangsaksak ko sa aswang at halos mapahiga sa semento habang ubo ng ubo. Nasalo ni Haris ang patalim na hinagis ni Imang. Mabilis kong hinugot yon sa holster, sabay saksak sa puso ng aswang. Galit na galit at mariing binaon nito ang talim kay Tonet. Para sa mga araw at gabi ng pananakot at pagpapahirap mo sa akin na hanggang ngayon ay dala ko pa rin! Demonyo ka! Bumalik kayo ng kapatid mo sa impyernong pinanggalingan ninyo! Kasabay noon ay binato ni Imang si Tonet ng pinong pulbos na ginawa nito. Kaya lalong sumigaw ang aswang. Maya-maya ay bumagsak ito. Gayon din si Haris at nawala ng malay. Haris! Imang, si Haris po! Mukhang wala na sa wakas si Amon. Nilapitan nito si Haris at nilapat ang palad sa tapat ng puso. Pagkatapos ay hinawakan sa braso. Maya-maya ay umiyak ito at nakangiting tumingin sa akin. Tapos na. Sa wakas, malaya na si Haris. Wala na si Amon sa katawan niya. Dahil patay na rin ang tumawag at nagpapasok sa espiritu niya. Salamat po, O Diyos ko. Dalhin na po natin siya sa kwarto. Tapos ipasulog niya na sa mga tauhan natin itong aswang ngayon din. Sige, tatawagin ko agad ang tauhan natin. Pinagtulungan namin ni Akyat si Haris sa kwarto nito at pinahiga sa kama. Ngayon sa wakas ay ligtas na ito. Wala na rin ang aswang at matatahimik na ang bayan na ito. DID or Dissociative Identity Disorder. O maaaring sabihin na multiple or split personality. Bukod sa kanya, may isa pang katauhan sa loob ng katawan niya. Yun ang naging epekto ng mga orasyon na ginagawa ni Tonet noon sa kanya nung bata pa siya. Nung una siyang naging aswang, nasaksihan yun ng mga magulang niya. Nang bumalik siya sa normal, ay agad siyang pinatingnan at yun nga ang lumabas. Nagkaroon siya ng dalawang katauhan. Siya bilang ang normal na si Haris at si Amon. Bago pa makumpleto ni Tonet ang orasyon, ay napigilan na namin ito. Pero nahuli rin kami dahil nakapasok na si Amon sa katawan niya. At para tuluyang makuha ni Amon ang katawan niya, kailangang kumain siya ng tao. Yun ang dahilan. Kaya may mga pangontrang nakasabit sa labas ng bahay para hindi siya makalabas. Kapag lumalabas si Amon sa katawan niya at hindi makakain ng tao, dahil yun ang kukumpleto sa orasyon. Kapag nakatikim siya ng laman ng tao, saka siya magiging ganap na aswang. Mawawala si Haris at tuluyang masasakop ni Amon ang katawan niya. Kapag nagpapalit siya ng anyo, dito lang siya sa bahay. Hindi siya nakakalabas. Oo, kaya kami mga naninilbihan dito ay palaging nagsasabit ng pangontra sa mga pinto ng kwarto namin. Lumalabas si Amon kapag balisa siya at binabangungot tungkol kay Tonet
O kaya tuwing bilog ang buwan, ang aswang na sumalakay sa iyo doon sa kwarto mo, si Amon yon. Sa tuwing lumalabas si Amon sa katawan niya at bumalik siya sa normal, ay wala na siyang maalala. Buti manang, hindi niyo siya pinapakain ng mga hilaw na laman at dugo ng hayop. Ayaw din ni Haris. May mga pagkakataon lalo at kabilugan ng buwan. Kapag lumalabas si Amon, ay grabe ang gutom niya. Nagwawala siya. Kinakailangan namin siyang ikadena. Kaya ayon sa sulok, palaging nakahanda ang kadena niya. Kapag alam namin na kabilugan ng buwan, nagpapakadena na siya para wala siyang masaktan. Nangyari na kasi minsan na noong unang labas ni Amon sa katawan niya, muntik na niyang mapatay at makain yung isang kasambahay dito. Kung ganoon, dahil sa mga ginawa ni Tonet, inakala rin ni Haris na aswang siya. Ganun na nga. Kailangan magpakonsulta ulit si Haris para tuluyan na siyang gumaling. Salamat, Yuki. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin matatalo ang mga sagyan. Walang anuman po. Ang importante, ligtas na tayong lahat, lalo na si Haris. Oo anong plano mo ngayon? Ang balik ka ng walang hiyang madrasta ko at patabaing baboy niyang anak. Nakakahiya kayo. Walang utang Mga walang utak. Mga walang hiya. Mga pala mo din yan. Mga mamamatay tao pa. Sir, parang awan nyo na. Wala kaming kasalanan! Wala kaming kasalanan! Bitiwan niyo ako. Wala akong ginagawang Asama! Bitawan nyo nga kami! Tumahimik kayo. Tama ang anak ko. Isang pagkakamali na pinatira ko kayong dalawa dito. Lalo na ikaw, Ninita. Napakahayop mo. Kaya pala pilit ka ng pilit sa akin na ipabago ko ang titulo at ipangalan sa akin. At anong susunod mong gagawin? Ako naman ang ipapapatay mo para sa iyo mapunta itong bahay at lupa? Hindi totoo yan, darling! Nang tuluyan silang mailabas ng bahay habang nakaposas at halos kalad-ka rin ng mga pulis, namutla ang dalawang demonyita nang makitang nakatayo ako sa labas. Nakakrus ang mga braso. Pinaghandaan ko ang araw na ito, Madam Venus. Siniguro ko na maganda ang suot ko. Naka-summer dress ako na kulay puti. Nakasuot ng sunglasses habang suot ang designer brand kong sandals at hawak ang mamahalin ko ring bag. Sinigurado ko na ang makikita nila ay hindi ang Yuki na nakilala nila noon. multo! Buhay ka! Surprise! Sayang no, buhay pa ako. Ganun talaga. Mabuting tao ako at may konsensya si Mang Pilo. Bago siya napatay ng aswang, umamin siya sa akin. Ngayon, nagsalita ng anak niya na pinagsabihan niya na nang alokin mo siya ng pera para patayin ako. Ha? Wala akong alam sa sinasabi mo! Babe, kailangan na silang dalhin sa presinto. May gusto lang akong gawin. Pwede ba? Sure. May nakalimutan lang akong gawin nun eh. Yuki, makinig ka sa akin. Wala ako. Mami, sinampal niya ako. Hayop kang babae ka! Alam ko. Matagal ko nang alam. Kaya nga nahirapan kang idispatcha ako dahil hayop ako. Matigas ang mukha ko. Masamang damo. Hindi ako basta namamatay. Kung ang aswang nga walang nagawa, ikaw pa kaya? Sir, dalhin niyo na sa presinto tong dalawang to. Nang dumaan sa harap ko ang dalawa, pasimple kong tinisod ang mga ito. Bumagsak si Ninita at tumalsik ang putik sa mukha nito. Habang si Mabel, bumagsak din sa lupa. Hindi lang sa putik, nalagyan ng tae ng aso ang mukha nito. Yak! Mami, yung tayo ng aso na punta sa mukha kong baho. Gaga! Matagal ka nang mabaho!
Mahigpit akong niyakap ni Haris at tuluyan akong naiyak sa labis na tuwa. Hindi niya ako binitawan habang pinapanood naming isakay ang dalawang babae sa police car. Sa wakas, nabigyan na rin ng katurungan ng pagkamatay ni Paul at Mang Pilo. Maraming salamat, Haris. Ngayon matatahimik na tayo. Anak, Tay, salamat sa Diyos at buhay ka. Ang akala ko ay wala na akong pagkakataon na makabawi at humingi ng tawad sa'yo. Sa lahat ng naging pagkukulang ko. huwag mong isipin yon. Okay na yun. Magsisimula tayo ulit. Ngayon, hindi mo na kailangang magtrabaho. Magpapahinga ka na lang at i-enjoy mo na lang ang buhay mo, Tay. Kami na po ni Yuki ang bahala sa inyo, Taylando. Salamat, Haris. Maraming salamat sa mga ginawa mo para sa anak ko. Wala pong anuman. Sige, at maiwan ko na kayo dyan. At susunod ako sa presinto. Sige po. Susunod din kami doon. Happy? Very. Maraming salamat. Dahil hindi ka lumayo sa kabila ng nalaman mo tungkol sa pagkatao ko. Mahal kita. Kahit ano ka pa, pipiliin pa rin kita. Hindi kita bibiguin. Aalagaan kita at ang magiging pamilya natin. Madam Venus, minsan ko nang tinanong sa sarili ko kung hanggang kailan ba dapat magtiis. Bakit ko hinayaan na alilain at alipustahin ako ng mag-inang Nanita at Mabel? Ngayong alam ko na ang sagot, dahil sa pagmamahal ko sa mga magulang ko. Nagawa ko magtiis ng matagal dahil kahit galit ako noon kay tatay at hindi niya ako magawang ipagtanggol sa dalawang yon, mahal ko siya. Kaya hindi ko siya magawang iwan. Ganon din ang bahay at lupa na yon na siyang natitirang alaala ng nanay ko. At isang beses nga na napagkwentuhan namin ng parents ni Haris ang tungkol kay Tonet. Ayon sa kanila, kung may labis daw silang pinagsisihan noon, yun ay hindi nila mabigyan ng oras at panahon si Haris. Wala daw silang ginawa noon kundi ang puro trabaho. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng kalaban na makalapit sa kanila. Sa ngayon ay malaki na ang development ni Haris. Hindi na siya binabangungot. Unti-unti na niyang nakakalimutan ang nakaraan. Kami naman ay kinasal na at magtatatlo na ang anak. Umalis na kami sa mansyon sa gubat at tuluyan na yung pinagiba. Nagpatayo kami ng mas malaking bahay malapit sa bahay ni nanay at doon na nanirahan. Sana ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Huwag nating baliwalain ang ating pamilya dahil minsan dito sila nagsisimulang mapahamak kapag pinagkatiwala natin sila sa mga taong akala natin ay mapagkakatiwalaan. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag po ninyong kalimutan mag-like, share at mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat po at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Yuki.